Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Kaya hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Shawl. Halika na nga tayo ng kumilos para mabuo na natin ang ating matitirahan. Sabi ni Z nang nakangiti kay Shawl. Nang marinig ito ni Shawl, ito ay nagsalita at sinabi, "Kahit na Z, salamat parent sa iyo," sabi ni Shawl. At ang dalawa ay tumulong na sa pagbuo habang masayang nagkukulitan. At ganun din ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang lahat ng kanilang figure ay naging masigla. Na tila ang pagod nila sa mga nagdaan na mga araw ay biglang nawala. Mabibilis na kumilos ang bawat isa sa kanilang mga ginagawa sa oras na ito. Samantala, si Daryl kasama sila General Raiji, Prinsesa Blanca at ang mga kasundaluhan ng lahi ng Encanto ay patuloy sa paglalakad habang pinagmamasdan ni Prinsesa Blanca ang kanyang imperyo. Maya-maya, si Prinsesa Blanca ay biglang tumigil, sa pagtigil ni Prinsesa Blanca. Sila General Raiji, Daryl at ang mga kasundaluhan ay agad din nagsitigil sa paglalakad. At si Prinsesa Blanca ay biglang nagsalita at sinabi, "General Raiji, ang parte ng imperyo ko na ito. Magandang pwesto ito para pagtayuan ng isang silid. Nais ko sana maglagay ng isang maliit na silid dito. Maganda ang pwesto na ito upang magtayo dito ng isang silid para sa aking mga aklat. Gagawin kong silid aklatan ang lugar na ito. Ano sa tingin mo General Raiji?" Sabi ni Prinsesa Blanca. Nang marinig ito ng lahat lalo na sila General Raiji at si Daryl. Si Daryl ay napatingin ng husto kay Prinsesa Blanca. At si General Raiji ay nagulat din sa kanyang narinig. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Prinsesa Blanca. Tama ba ako nang narinig? Nais mo magtayo sa pwesto na ito ng silid aklatan. Paumanhin mahal na Prinsesa Blanca, ngunit bakit mo naman naisipan magtayo ng silid aklatan? At bakit mo pa kailangan magtayo ng silid aklatan mahal na Prinsesa Blanca? Kung sa mundo natin na ito ay isang aklat lang ang mayroon tayo. Ang aklat ng ating lahing Encanto ay hindi naman ganun kadami ang nilalaman. Para hindi mo pa iyon natapos basahin. At pwede mo naman gawin sa iyong silid para basahin ang aklat ng ating lahi. Kung sakin lang Prinsesa Blanca, mas maganda sa lugar na ito mahal na Prinsesa Blanca ay magtayo ng isang silid para sa pagsasanay ng ating mga kasundaluhan. Sa pwesto na ito mas maganda nga magtayo ng silid pagsasanay ng mga magiging kasundaluhan mo sa hinaharap. Sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, medyo kumunat ang noo nito. At ito ay nagsalita at sinabi, "Bakit naman ako magtatayo pa ng silid sa nayan ng mga kasundaluhan sa akin imperyo? Bakit hindi na ba ganon kahuhusay ang mga kabataan ng ating lahi sa larangan ng pakikipaglaban? At bakit kailangan pa sila sanayin? Matagal akong nawala sa mundo natin na ito. Napakadaming nang ang nagbago. Anong ginagawa ng aking kapatid lalo ka na General Raiji? Hindi nyo na ginagawa ang pagtutok sa mga kabataan lalaki sa ating lahi. Nung panahon na si Prinsipe Lawson pa ang nakatalaga bilang pinuno ng mga kasundaluhan. Kailanman ang mga kabataan na lalaki ay hindi naging mahina. Laging tinitiyak ni Prinsipe Lawson ang mga kabataan na lalaki ay hindi nagpapabiya para ang mga ito ay maging malakas. At habang mga bata pa ito sinisikap niya ito hubugin para magkaroon na ito ng tinataglay na lakas at kahusayan sa lahat ng aspeto na kinakailangan ng ating lahi. Lalo na pagdating sa labanan.
Huwag mo sabihin simula nang nawala si Prinsipe Lawson sa mundo natin. At ako ay umalis sa mundo natin na ito at tumungo sa mundo ng mga tao. Upang doon muna ako manirahan at mamalagi sa matagal na panahon. Hindi nyo na pinagpatuloy ang ganang mga gawain para sa ating mga kabataan lalaki sa ating lahing engkanto. Ano nang nangyayari sa ating lahi? Anong kapabayaan ang ginagawa nyo simula nang umalis ako sa ating mundo? Sa bagay hindi ka nga pala si Prinsipe Lawson. Napakalayo ng kakayahan mo sa kanyang kakayahan. Hindi ko talaga alam kung bakit naging general ka ng mga kasundaluhan. At anong katangian ang nakita sa iyo ng aking kapatid, upang italaga kanya bilang general. At sa aking pagkakaalam, sa iyo tinalaga ang mga naiwan na gawain ni Prinsipe Lawson sa ating lahi. Lalo na pagdating sa pagpapalakas ng ating mga kasundaluhan at sa mga magiging bagong henerasyon ng ating hukbong lakas. Simula naging general ka, wala ka man na pagpatuloy na gawain na naiwan ni Prinsipe Lawson. Tama ba ako, General Raiji? At ang aking kapatid na si Haring Hari ay masyado na ata nagiging pabaya sa ating lahi. Bakit hinahayaan niya na hindi mo magawa ang mga tungkulin na itinalaga sa iyo? Ang mga kabataan noon pa man ay hinahanda para maging susunod na kasundaluhan ng ating lahi. Ngunit ngayon parang hindi na iyon nangyayari at nagagawa. Ikaw, General Raiji, ay naging masyadong kampante at pabaya. Ang katulad mo, General Raiji, na pinuno ng mga kasundaluhan ng ating lahing engkanto ay hindi talaga nararapat maging isang general. Hindi ko talaga nakikita sa iyo ang pagiging isang general. Sa iyong tinataglay na lakas na spiritual at kakayahan. Hindi talaga ito nararapat maging general at maging pinuno ng buong kasundaluhan ng ating lahing engkanto. Masyado kang mahina para maging general. At wala ka din sapat na katalinuhan para makabuo ng isang plano. At mag-command sa mga kasundaluhan. Hindi ko talaga alam kung bakit ikaw ang tinalaga ng aking kapatid para maging general at pinuno ng mga kasundaluhan. At isa pa, bakit mo din pinapangunahan ang aking mga gustong gawin sa aking imperyo. Ang imperyo na ito ay aking pagmamay-ari. Kaya lahat ng gusto kong gawin dito ay dapat mangyari. At kahit na sino ay walang ibang pwedeng makialam sa aking magiging desisyon. At kanina mo pa nais kontrahin ang aking mga nais gawin. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Kahit na ang hari ng ating lahi na aking kapatid, lalo ka na General Raiji, ay hindi ako pwedeng hadlangan. Lagi mo tandaan yan. At ngayon na nandito na ako. Ang iyong tungkulin at iilang gawain ay ako na ang gagawa. Para naman ang malaking pagbabago sa ating lahi. Lalo na pagdating sa pamamalakad sa mga kasundaluhan. Ay unti-unti bumalik sa dati. Kung iaasa ko sa iyo ang ganun gawain ay baka mas lalo pa maging mas mahina ang ating mga kasundaluhan. Lalo na ang mga kabataan na magiging bagong henerasyon ng mga kasundaluhan ng lahi natin engkanto. Ito ang mga dapat kong gawin sa aking pamumuno sa mga kasundaluhan. Uunahin ko ang paggabay sa mga kabataan na lalaki upang ihanda na nila ang kanilang mga sarili bilang mga susunod na henerasyon ng ating mga kasundaluhan. Ang mga kabataan sa ating lahi ang mga susunod na magtataguyod at magpuprotekta sa ating lahing engkanto at sa pamilya ng susunod na magiging hari sa ating lahing engkanto. Kaya hindi pwedeng mapabayaan at hindi pagpatuloy ang sinimulan ni Prinsipe Lawson. Kausapin ko ang aking kapatid tungkol roon. Napakawala mo talagang silbi, General Raiji. Hindi mo na ginagampanan ang iyong mga tungkulin bilang isang pinuno ng mga kasundaluhan. Masyado kang nagpapakasarap at nagpapakasaya sa tabi ng aking kapatid. Masyado mong inaabuso ang kabutihan at tiwala sa iyo ng aking kapatid na si Haring Hari. Sa akin ay hindi pwede ang ganyan estilo, General Raiji. Tandaan mo ngayon na nandito na ako. Malaki ang magbabago sa inyong mga pinaggagawa. At pagpatuloy mo ang ganyan gawain, General Raiji. Ang pagiging pabaya, para ikaw ay mawala sa iyong pwesto bilang general ng buong kasundaluhan ng ating lahing engkanto. Nakakatiyak ako sa libo-libong kasundaluhan na mayroon ang ating lahing engkanto. May 1 o 5 kasundaluhan na nagtataglay ng mga kasanayan at lakas na nararapat na maging general. Na pwedeng ipalit sa iyong posisyon bilang isang general. Huwag mo ako pagmamalakihan na nasa panig mo ang aking kapatid na hari ng ating lahing engkanto. Alam mo naman kapag may gusto akong gawin o may gusto akong mangyari. Ito ay masusunod at hindi kayang kontrahin ng aking kapatid. Kaya napakadali sa akin na alisin ka sa iyong posisyon at palitan ka.
Kaya kung ako sa'yo simula ngayon, ipakita mo sa akin na, nararapat ka talaga sa posisyon na iyan bilang isang general ng ating kasundaluhan. At ngayon tulad ng sinabi ko, gusto ko sabihin mo sa mga manggagawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao, na mas bigyan nila ng oras ang aking nais ipagawa sa lugar na ito. Gusto ko mabuo agad ang silid-aklatan sa lugar na ito, sa madaling panahon, at sasabihin ko din sa iyo. Oo, tama ka, sa ating lahing engkanto ay mayroon lang tayong nag-iisang aklat. Ngunit nais ko din sabihin sa iyo, na simula na namalagi ako ng mahabang panahon sa mundo ng mga tao, upang manirahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!